Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva Poong Jesus Nazareno, alwita at papuri alay namin sa'yo. Tinggil ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Poong Jesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisangatid ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumayo rin. Bilang pasasalamat sa Panginoon, ngayong huling Biyernes na tayo'y naririto sa pambansang dambana ng ating Poong Jesus Nazareno, pasalubungan natin siya ng masigabong palakpak. Ipinagdiriwang din po ng buong simbahan ang kapistahan ng mga martir ng Korea, sina Andres Kim Taejong, San Pablo Chong Hasang at mga kasamahang martir. Kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan at pasasalamat para sa patuloy na paggaling ng mga may sakit, sa tagumpay ng mga naghahanap trabaho, sa kaligtasan ng lahat nating mga mahal sa buhay, lalo na silang malayo sa ating piling. Muli nating ipagkatiwala sa Diyos maging ang ating kasalanan upang mapasa atin ang kanyang masaganang kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya't isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Sabay-sabay. Panginoon, paawan mo kami. Panginoon, paawan mo kami. Kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at tagapagligtas ng tanan, iyong tinawag ang mga taga-Korea upang mapaanib sa iyong mga hinirang sa pagsampalataya bilang mga Katoliko sa iyong pagtaguyod na naging mga banal na martir sina San Andres at San Pablo at mga kasamahan,
na pawang marangal sa pagpapahayag ng katapatan sa iyo. Pakundangan sa kanilang ulirang halimbawa at panalangin, iyong ipagkaloob na hanggang kamatayan, kami ay makapanatiling matatag sa pagsunod sa iyong mga utos. Sa ngalan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung ipinangangaral naming si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin uli ang mga patay? Kung ito'y totoo, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung magkagayon, lilitaw na kami mga bulaang saksi ng Diyos, sapagkat pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit lilitaw na hindi ito totoo. Kung talagang di bubuhayin muli ang mga patay, kung hindi bubuhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinaka-kawawa sa lahat ng tao. Ngunit, ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Paggising ko, poong sinta, sampiling mo'y magsasaya. Paggising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon ako ay dinggin mo sa daing ko na tulungan. Pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman. Kaya ako'y sumasamong, dalangin ko ay pakinggan. Paggising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig. Kaya ako'y dumudulog at sa iyo ay humihibik. Sa amin ay ipadama, yaong banal mong pag-ibig. Sa piling mo'y iligtas kami sa kamay ng malulupit. Paggising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas, kapag ako ay nagising sa piling mo'y magagalak. Paggising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah.
pagkat ipinahayag niya. Hari siya ng mga Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juana na asawa ni Kusa, na katiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinitustos sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Tayo'y muling naririto sa harap ng ating mahal na pong Jesus Nazareno sa diwa ng pasasalamat sa lahat ng ating napagtagumpayan ngayong buwang ito. Muli, bilang pasasalamat, atin siyang palakpakan. Maganda po ang gayak ng ating altar dahil kahapon po ay pinagdiwang ang ika-26 na taong anibersaryo ng pagkapari ng ating kura at rektor, si Father June Sescon. So, it's not yet too late. You can still greet him in the Facebook or kung makita ho ninyo, happy sacerdotal anniversary. At kung atin nung mapapansin, nandito po sa harapan natin ang imahe ni Santo Padre Pio, si Padre Pio, na ang kapistahan naman ay sa Lunes natin ipagdiriwang. Kaya't huwag ho nating kakalimutan na marami ho siyang itinuturo, lalong-lalo na sa larangan ng pagdadasal at sa pagtitiis. Siya ho'y nabiyayaan ng mga sugat ng ating pong Jesus Nazareno na napasa kanyang mga kamay at paa sa loob ng 50 taon. Imagine, paano kaya niya natiis ang ganong sugat for the past 50 years of his life? Na tayo nga ho, konting kirot lang yan, konting sugat lang yan, aray ka agad, reklamo agad. Pero siya, imagine, 50 taong tiniis ang mga sugat ng ating Panginoong Yesus sa kanyang mga kamay, tagiliran at paa. Kaya siya ang huwaran natin sa pagtitiis at sa pagsunod sa Panginoon. So yun ho ang tinatawag nating stigmata. So yan ho ang biyaya ni Santo Padre Pio na sana ho'y makilala nyo siya at lagi ring magdasal sa Kanya. Maganda hong tanong natin ngayon to start with, may kasama ba kayo? May kasama ba kayo ngayon sa pagsisimba? Physically. O kung hindi man physically, sinong kasama sa mga ipinagdadasal ninyo? May kasama bang mga dinadasal tayo? Well, pwede ho tayong magrason, Father, kanya-kanya, bahala sila sa buhay nila. Ang dami kong problema. Yun lang kahilingan ko at mga pangangailangan ko lunod na ako. Intindihin ko pa ba sila? Bakit ko natanong kung may kasama ho tayo, physically o kaya spiritually? Kasi ho, ngayon ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni Saint Andrew Dumlak and Paul Chang Hasang.
and the companion martyrs. So sila ho ang mga santo natin ngayon, ang mga martir ng Korea. At pag sinabi hong martir, sa akin hong pagmamasid at pagninilay, lahat ho ng mga martir sa kanilang kapistahan, they are always celebrated with companions. May kasamahan, may mga kasama. Lahat. San Lorenzo Ruiz de Manila at mga kasamahang martir. San Pedro, Paul Chang Hasang, and Andrew Dumlak and his companion, Korean martyrs. Lahat ho, no? Di ko lang ma-memorize, marami sila. Na tuwing tayo ho'y sa simbahan, magdiriwang gugunita ng kapistahan ng mga martir, laging may kasama, marami ho sila. Bakit kanyo? Kasi tingnan nyo, kung sila'y mag-isa lang, chances are hindi sila naging martir. Bakit? Walang paghuhugutan ng lakas. Ako lang mag-isa. Kakayanin ko ba ito? Eh di mag-defect na lang ako. Sumang-ayon na lang ako sa gusto ng mga nagpaparusa sa akin para walang gulo. Total, wala namang sisita sa akin eh. Diba? Or, pwede rin namang hindi sila magtiis ng hirap dahil wala nga silang paghuhugutan. Ramdam nila, pinabayaan sila ng lahat, iniwang mag-isa, kaya't bahala na, todo na to. Isusugal ko na buhay ko. Kahit ipagpalit ko pa ang tiwala at reliyon ko sa Panginoon. Pero ho, dahil sa kanilang mga kasamahan, ang mga kasama ng mga martir ang siyang naging lakas nila at inspirasyon upang tiisin ang lahat ng paghihirap at sakripisyong dapat gawin bilang pagsunod sa Panginoon. Actually ho, si San Lorenzo Ruiz, sa September 28 natin ipagdiriwang ang kapistahan niya, napilitan lang siya na sumama sa mga misyonerong Dominikano dahil pinaghahanap na siya. He was implicated, napahamak siya. Siya hinahanap na ng mga gwardiya sibil. Buti na lang may mga grupo ng mga Dominikano na papuntang Japan at siya'y sumama sa kanila. At hanggang katapusan, hanggang sa huling hininga ni San Lorenzo Ruiz, hindi niya iniwan at hindi rin siya iniwan ng kanyang mga kasamahan. Kaya nga ho, I stand my ground na tuwing may kapistahan ng mga martir, dapat ma-mention and his companion martyrs. Dapat lagi ho nating bigkasin, tanda ng ating respeto, ang mga kasamahan nilang martir. Kahit nga ho dyan sa ating Oratio Imperata, kulang. Ba't kulang? San Lorenzo Ruiz, panalangin mo kami. Ba, di ba mas maganda kung at mga kasamahang martir, di mas marami silang magdadasal sa atin. Kaya dapat to i-correct yung ating Oratio Imperata. Nagmarunong na naman si Father. Kasi ganon kahalaga ang mga martir na hinuhugot nila ang kanilang lakas at tiyaga at pagtitiis sa isa't isa sa mga kasamahan nila. Na siyang basihan ng ating pananampalataya. Ang Panginoong Hesus, Diyos, bugtong na anak ng Diyos. Kaisa-isang anak, kaya nga ho bugtong. Ngunit nagkatawang tao upang samahan tayo. Kahit sa Panginoon, sa ating Pong Jesus Nazareno, napakahalaga sa Kanya ang salitang kasama. Minarapat niyang maging tao tulad natin upang samahan tayong lahat sa ating pagiging tao. At hindi doon nagtapos. Sa lahat ng kanyang pagkilos, hindi siya nag-iisa. Lagi siyang may kasama. Siguro sasabihin niyo, Father, bakit pag siya pumapanik sa bundok at nagdadasal, may kasama siya. Kasama niya ang Ama. At nagdadasal siya, hindi lang para sa kanya, kundi para rin sa mga kasamahan niyang mga alagad. Ito nga ho ang narinig natin sa Ebanghelyo Sa pag-iikot ni Jesus kasama ang 12, may dagdag pa ang mga kababaihan.
Ito ay napakagandang ebanghelyo na patunay na ang Panginoon lahat tinatanggap. For all ang kanyang discipleship, ang kanyang komunidad. Hindi lang exclusive sa 12, kundi welcome din ang mga kababaihan na nagpapasalamat sa kabutihang tinamasa nila. Ito ho yung mga pinagaling ni Jesus na nagpapasalamat sa Kanya, kaya't inaalay nila ang kanilang buhay, yaman at talento upang suportahan si Jesus at ang Kanyang mga alagad. Pwede naman sana siyang mag-isa na lang para natapos agad. Kasi intindihin pa ni Jesus ang 12, mga pasaway. Pero pinili ng Diyos na may kasama siya sa pangangaral. At hindi lang niya sinama ang 12, kasama pa ang ibang mga kababaihan. Ito ho ang kaisipan ng Diyos na napakahalaga sa Kanya ang may kasama. Mahalaga sa Kanya ang mga kasama niya na hindi niya iniiwan. Kaya nga tayo sa ating iba't ibang karanasan, pagkakasakit, kagipitan, kalungkutan, hindi tayo iniiwan ng Diyos. Patuloy niyang pinapasa ng krus bilang pakikisa at pakikisama sa atin. Kaya bunga nawa nitong atin hong pagninilay ngayon at pagunita sa ating mga Korean martyrs, Andres Dumlak and his Paul Changhasang and companion martyrs, sana ho'y laging kasama natin ng iba. Kasama sila sa pagpapasalamat. Hindi man sa akin ang biyaya, pero may biyayang tinamo ang iba, sasama ako sa pagpapasalamat nila. Ako may tinamasa, ako may pangangailangan, idadamay ko't isasama ang iba na ihahatid ko at pagsisikapan kong maibahagi sa kanila ang biyayang aking tinanggap at kasama rin sila sa aking mga panalangin, sa aking nararanasang kagipitan. Sa aking pagdadasal, kahit ako mag-isa, pero kasama ko sa aking mga intensyon at hangarin ang pinagdadaanan ng iba. Kaya nga ho sa Panginoon, napakahalaga kung saan may 2 o 3 na nagkakatipon sa aking pangalan, ako'y kasama nila. Kaya kung nais nating maramdaman ng Diyos ang kanyang tagumpay at kabutihan, magsama ng iba. Kaya ho sa susunod na Biyernes, kung ako pa ho magmimisa, sana ho may kasama tayong iba. Hindi lang sa panalangin, may bit-bit tayong iba upang higit na dumami ang namimintuho sa Panginoon at higit na marami ang mabibiyayaan niya sa pamamagitan natin. Tayo, di natin namamalayan, nagiging inspirasyon sa iba na ating sinasama. At tayo rin na nagsasama sa kanila, hindi magsasawa dahil tayo ang inaasahan nilang magsasamang muli sa kanila. Hingin po natin sa Panginoon na nawa maisama niya tayo sa kanyang mga pinakikinggan, pinagpapala, at lagi nawa nating maisama ang iba upang higit na marami ang makakilala at makatanggap ng biyaya niya. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos Ama na nananabik na madama nating lahat ang higit niyang pagpapala. Ang ating tugon, gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang simbahan
naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Bilang isang komunidad, naway huwag nating ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya, bagkus hanapin natin ang Diyos maging sa mga paghihirap at pagsubok. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang mga bata naway lumaki sa pamamaraan ng biyaya at tumanda na katulad ng mga taong kawangis ni Kristo. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang mga may sakit naway mapalakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pag-uugnay ng kanilang pagdurusa sa mga pagdurusa ni Kristo. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang ating mga mahal na yumao, naway magtamasa ng bunga ng kapayapaan, kaligayahan, at kasiyahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Kasihan mo po ng biyaya ang mga mahal namin sa buhay, malayo sa aming piling. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan, maging matagumpay nawa sila sa kanilang mga pagsisikap. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Bigyan mo po ng lunas at kagalingan ng lahat ng mga may sakit, tagumpay sa mga naghahanap trabaho, sa lahat ng mga mag-aaral, gayon din ang mga guro ngayong Teachers Month. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. At para sa biyaya ng magandang panahon at tagumpay sa lahat nating pagsisikap sa buhay, manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Sa katahimikan, ipagkatiwala natin sa Diyos ang iba pa nating kahilingan. O Diyos, amang makapangyarihan, kaligayahan mo makita na kami sama-samang tumatawag sa iyo, nananalangin at nagmamalasakit sa iba. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan at kami nawa ang maging daluyan ng iyong pagpapala sa lahat ng mga aming ipinagdarasal at sa iyo'y umaasa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, anak at tinapay sa tanan, ay nag-ibig kay buhay, biyayang kalooban, aming Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga nakayanan, kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat at mga taong ipinagdarasal
ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iyong paunlakang tanggapin ang mga alay ng iyong bayang ginigiliw at iyong pagindapating kami ay iyong kalugdan bilang haing kapakinabangan sa ikabubuti ng sanlibutan. Sa ngalan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin, itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Andres, San Pablo, at makasamahang martir ng Korea ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mo ang kanilang matularan, si Jesus na iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, O Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang nagparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad ng sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad ng wika, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Ipagbunyi Magsitayo natin na po ng ang misteryo ng pananampalataya.
sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming Arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo at kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Nuestra Señora de la Buena Hora, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, aming patron, ni Santo Padre Pio, ni San Andres, San Pablo at mga kasamahang martir ng Korea at ng lahat ng mga apostol, martir at banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sinamahan tayo ng Poong Jesus Nazareno, kaya't samahan din natin siya sa pagkilala sa iisa nating Ama. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasang amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw, at tawarin mo kami sa aming mga sala, para ng magpapatawad
sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, iadya mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Ating pagsaluhan ang makalangit na bigay niyang kapayapaan. Peace be with you. Kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin hanggang hayaan. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Sinasamahan niya tayong nagugutom sa pagiging pagkain at inumin para sa mga nauuhaw. Mapalad tayong lahat na sa Kanya ay tatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o na lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami ay iyong binigyan ng lakas na dulot ng banal na salo-salo sa paggunita namin sa mga banal na martir ng Korea. Hinihiling namin kami ay iyong pamalagiin sa matapat na pagsampalataya kay Jesus na iyong anak at sa pagmamalasakit sa kaligtasan ng lahat bilang mga kaanib ng iyong simbahan. Sa ngalan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ating tanggapin ang pagbabasbas ng mahal na poon. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga pangalan at mga larawan nilang aming ipinagsisimba na di makadalo dala ng iba't ibang kadahilanan. Basbasan din po ninyo ang mga imahen at dasalan at nawang lahat ng ito ay magpaalala sa amin sa binyag kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa, pumayo tayo at samahan ng Poong Jesus Nazareno sa pakikisama niya sa bawat isa. Salamat sa Diyos. Sama-sama nating awitin ang himno sa mahal na Poong Nazareno. Sabay-sabay. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuhong ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Sabay-sabay. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Viva po Jesus Nazareno! Viva po Jesus Nazareno! Viva po Jesus Nazareno!